Good day mga Lodi Cakes ko. For today's video is ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-register sa GLPT exam this coming December 2025 kasi marami nagme-message sa atin, nagtatanong kung paano nga ba makita yung mga certificate, paano mag-register. Ang ituturo ko sa inyo mga Lodi Cakes ang step by step. Actually, nag-starts na yung registration ng GLPT last August 18. So yung deadline ng last registration is until September 8 na lang po. So watch yung video na to kasi ituturo ko sa inyo yung step by step kasi ako rin mismo mag-register muli ako dahil nag-fail tayo last July. So mag-e-exam din ako ngayong December 2025 kaya watch out yung video nito mga calls step by step kasi tuturo ko sa inyo kung paano mag-register. Tara, samahan niyo ako. Let's go! So first step mga Lodi Cakes, punta kayo sa Google and then hanapin nyo yung My GLPT and then click nyo yung Japan. So kung nasa Pinas naman kayo, click nyo yung other countries. So after mag-click nyo yung Japan, yan yung lalabas. So sa mga hindi pa naka-register, mag-register muna kayo dito sa My GLPT ID. And then sa mga naka-register na, direct na kayo dun sa login. So ito yung My GLPT ID natin. Kasi magsisend naman sila ng GLPT ID sa ating email. So kaya dapat mag-register muna kayo kung first timer kayo mag-apply ng GLPT. So after that, click natin yung menu. Yung may tatlong dot sa left side. And then exam application fruit. So kung ikaw naman isa mag-apply, click mo yung individual. So kasi ikaw lang mag-isa. So may step naman siya, no? Nakalagay naman yung step by step dyan. 1, 2, 3, 4, 5. So sundan nyo lang yan. And then click yung level. So sa akin N2 kasi N2 iti-take ko. And then yung address natin kung saan ka dito malapit sa Japan. So ako nasa Kanto kasi ako, malapit ako sa Ibaraki, Tochigi, Saitama, Chiba, Tokyo. At Kanagawa kasi malapit kasi yan ang pinakamalapit sa akin dito eh. Nasa Tokyo kasi ako. And then after that, click niyo yung upload photo. So upload photo. May instructions dyan kung ano yung picture na hindi pwede. So naka XX. So ayusin niyo yung pag-picture niyo. Sa akin nakapag-picture na ako. Upload ko na lang. Click niyo yung photograph. So, andyan, upload na lang agad. So, mag-upload na yan siya. So, i-edit nyo rin yung picture nyo. Kung yung perfect size niya. And then, click nyo yung decision. Kung na-finalize nyo yung picture nyo. So, ayan. Pag na-click na yan siya, check nyo yung application nyo, yung mga pinilapan nyo sa pag-register sa GLPT. Kung tama ba yung mga details na nilagay ninyo. Yung lahat na may red na yan, yung red, allowed yan lahat na pilapan. So, dapat talaga check nyo maigi na tama yung mga details. So, dan even yung address kasi dyan kasi nila isi-send yung hagaki natin o yung GLPT application natin na gagamitin natin sa pag-exam. So, kailangan natin pilapan yung lahat. Lahat naman yung mga red na yan. Yung purpose sa pag-exam, yung occupation natin, pilapan din natin yan. Even din yung hours. Kasi lalabas naman siya pag hindi siya pwede ma-register na may kulang pa. Yung hours na yun, oras ka nag-study. Ang nilagay ko lang dyan sa akin is 0 to 100 kasi hindi naman talaga surely nag-aaral talaga tayo. Nagre-review lang. Para may masagot sa exam. And then next natin. So after that, sa payment naman tayo. So pili na kayo kung saan nyo gusto mag-payment. Pero sa akin, ang pinaka-benry sa akin o convenient is ang Family Mart. Kayo nang bahala kung saan ang gusto nyo yung payment. Pero sa akin kasi ang pinaka-convenient sa akin is Family Mart. So yan, sundan nyo lang yung steps. And then kung kailangan ulit-ulitin nyo talagang i-check para hindi kayo magkamali. Kasi mahirap na pag nagkamali kayo, baka iba yung masendan na application nyo sa GLPT. Sayang yung babayaran nyo na 7,500 kung nakabayad na kayo. So ayan na, double check lahat. So after ma-double check, ang ginawa ko, nag-screenshot pa ako dyan. Ni-screenshot ko talaga para hindi talaga siya makalimutan. So after that, balik na kayo sa menu. And then kung gusto nyo i-check yung application nyo, yung result nyo sa GLPT, click nyo yung test result. So makikita nyo dyan yung test result na after sa exam. So hindi naman siya lalabas agad, mga 2 months naman after na kayo nag-exam. So yan yung failed tayo sa N2. Yan, kita nyo naman. Kaya kailangan natin mag-take ulit. Grabe ka init mga Lodi Cakes. Ito sa Family Mart ay kapatid. So para ma-confirm nyo tama yung number mga Lodi Cakes, so check nyo sa email nyo kasi nag-sendan sila doon. So ayan yung sinend sa atin. Andyan yung Shiharay Bango Okitsuke. Andyan yung magiging password pala niyan mga Lodi Cakes is yung number o yung phone number na nilagay natin sa application. Yun yung magiging password dyan sa pag-type natin sa Family Mart. So sundan nyo lang yung steps. So pindutin natin yung pinakauna dyan. May nakalagay dyan Daikin Shiharay o yung payment. So Tsugi and then Bango no Ryoko. So i-type nyo yung 6 pin na binigay nila sa atin. So dapat huwag nyo talagang kalimutan yan. Kaya sinabi ko nga sa inyo kanina na in-screenshot ko. Kasi para hindi ko talaga siya makalimutan. Ayun, nasa email naman din siya. So ita-type nyo na lang siya. Tapos sige is yung phone number. Kasi yun ang phone number is yung magiging password nyan siya. So after that,
magpa-process na siya. So, click nyo yung okay yung button. Click lang. Sundan nyo lang yung steps. And then, hintayin nyo lang siya. So, lalabas na siya dyan. Ang nakalagay is Nihongo no Ryoko Shiken. So, magbabayad na tayo ng 7,500. And then, okay. So, lalabas yung resibo. So, hintayin nyo yung resibo kasi babayaran nyo pa yan dun sa cashier. Hindi kasi kayo dyan pwede magbayad. Dun kayo sa mismong cashier magbabayad ng 7,500 yan. So, payment time na. So, ibigay nyo lang dun sa cashier. Sila nang bahala dyan. Alam na nila yan. Magbabayad na kayo. 7,500 yan. Oh my goodness. Tapos na tayo magbayad mga Lodi Cake. 7,500. So, kakas naman yung 7,500 natin. Yan dito sa Japan. So kung nakaabot kayo sa video na to mga calls, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-follow, mag-share, mag-comment ka na rin kayo kung saan nakaabot yung video natin. Itsumo watashi no doga mite kurete arigatou gozaimasu. Hope na may nakuha kayong idea kung paano mag-register ng JLPT dito sa Japan.